Napakaganda po ng kanta. It's napakabuti mo, Panginoon. Ako po ay nakatayo sa inyo ngayon. Ako nga pala po si Pastor Sam Ciruela ng The Hub of Christ, Parañaque. Hallelujah. I'm just newly ordained pastor. At talagang sasabihin ko po sa inyo, napakabuti ng Panginoon. Sapagkat my testimony are all known sa church na ang isang babaero. And, ang isang hindi magandang mga pangyayari sa buhay ay gagamitin ng Panginoon upang ako ay maging patotoo sa inyong lahat. Hallelujah. I was a seaman, a seafarer for 26 years. At ang aking buhay ay masalimuot. So kaya napakabuti ng Panginoon kasi nakatayo ako sa inyo ngayon. Amen. Baka batuhin ako ng asawa ko. Kailangan ko po ng pananggalang, shield. Hallelujah. But the goodness of the Lord, we are being molded and changed. Even her, ay nakalimutan ako ano yung ginawa ko. Kasi sabi ng Panginoon, it will all be washed. Ano sabi ng Panginoon sa Isaiah 1:18? Sabi niya, the Lord is inviting us dun sa come. Sabi ng 18, come, let us reason together. Ang sabi ng Panginoon, although your sins are scarlet and red as like crimson, it will become as white as a snow. O diba? Ang snow, pagka po, is about a feet na wala na kayong makikitang mga spot or anything, or black color or dots. It will be as white as snow. So, puting-puti. At sa paglapit natin sa Panginoon, at sa maging kaisa niya, in 19, as is said, if you are willing and obedient, you will reap the harvest of the land. So the admonition, pre-admonition and admonition ng Panginoon. Lumapit ka, merong reward. Amen. Kaya ang kanta, napakabuti mo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Bago po ako dumako sa mensahe ng Panginoon ngayon, it is pinamagatang God's will, my will. Ayan. Last time po, sino nakaalala ng topic ni Pastor Dong? God's heart, my heart. So it's something similar. God's will, my will. Hallelujah. Oo nga pala po, yung announcement po kanina sa Kalumpit, Bulacan, ay si Pastora May na po doon. Hindi na po ako. Sapagkat ang inyo pong lingkod ay busy. Ito po, napaka-busy. So, requests are being granted. Sabi ni Pastora May, o sige, ako na. Alam niyo po nung una, no. Ikaw yan. Kasi yung mukha mo, nilagay ko na doon. O sige po, salamat po. So, yung salamat pong yun, the Lord is working on it. Kaya, 2 days before, o sige, Pastor Sam, nabago ang schedule ko, ako na yung sa Kalumpit. Yes. O di ba po, sapagkat po ako po'y nag-aayos ng papers, papunta pong Amerika. Biometrics are done, medical are done. So, a little bit of something to furnish. And, ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Amen. Hallelujah. Kaya ayan, no? God's will, my will. Let His will be done. So ito pong God's will and my will, kasi dadaling ko po kayo muna doon sa bakit mangyayari yung God's will. Ito ay magiging kaisa. Parang isa na lang po. Ito, in the world of chemistry, there is a mixture, two kinds of mixture.
there is a heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Ito po ang liquid, like, example po ng hetero, it's oil and water. It cannot be. If you put in a glass, makikita nyo po ang dalawang phase. So it's called hetero. Hindi pwedeng magsama. Kahit po haluin, ay makikita nyo pa rin ang dalawang muka. So ngayon, ano naman ang homogeneous mixture? Ang homogeneous po ay isa na lang ang muka. When liquids or gas have been mixed, like hydrogen and oxygen, H2O, pag nag-mix, isa na lang, water. Ang milk and water, although pag hindi mo hinalo, there will be two. But then, if you mix it, isa na lang ang phase. So kaya po, itinadala ko sa inyo sa ang example na ito. It is because of God's will, my will, kaisa na lang. Kaya po sinasabi ng Apostol Pablo na in Matthew 11:29, yan po ang sinasabing, learn from me for I am meek. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Sinasabi ng Panginoong Yesus, learn from me for I am meek. So sinasabi niyang, matuto kayo sa akin. Ano po yung meek? Become gentle. Submissive. So yun ang gusto ng Panginoon. Kaya papasok ka dun sa God's will, my will. So nagiging isa ka na. And Apostle Paul, as he said in 1 Corinthians 11:1, ay be an imitators. Kaya matuto kayo sa akin. Sinasabi ni Apostle Pablo. Yung mga followers niya, he is instructing to matuto sa Kanya para tayo ay magiging kagaya ni Kristo. Diyan papasok ngayon ang God's will, my will. Kaya po, the Lord Jesus Christ is inviting us, an invitation once again, for in Matthew 6:33, it doesn't put there, but ito po ang sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paano ka magiging kagaya ni Kristo kung hindi mo siya kilala? Amen? So kaya this Matthew 6:33, an invitation of the Lord Jesus Christ to know Him. In Psalm 46:10, be still, know that I am God. Alam niyo po, pag nananalangin tayo, kaya ka nanalangin because you are trusting God. Because ikaw ay dependent na sa Panginoon. Kaya, kaisa ka niya. So, let's differentiate. Let's define what is God's will. So, God's will po represent the divine plan, the path of God intends for you to follow, often revealed through scriptures and prayers. Amen po? Ito pong will ng Panginoon, kasi hindi natin malalaman to kung hindi tayo nagbabasa ng scriptures. Hindi tayo nagninilay. And then, ang sabi po sa Romans 10:17, faith comes hearing and hearing the word of God. So this is a divine plan for us. Ano po ang plano niya sa atin? In the Old Testament, in Jeremiah 29:11, for I have the thoughts and plans for you, not to harm you, but to give you the future that you are hoping for. That's the plan of the Lord. Na magkasala si Eva at Adan, di ba, pinaalis, pinalayas. Hindi yung pinalayas. Tabi, alis ka muna. Why? Holiness and sin cannot be mixed together. So kailangan is a homogeneous, kaisa. So to teach, alis muna. Pero the love of God, alam niyo po, bago sila umalis, ang sabi ng Panginoon, tinahian panang balat ng hayop
bago sila pinaalis. That is a love. So plan B ng Panginoon is not to send them away with hatred. He sent them because of love. Kasi po ang mag-asawa ay magsasama sila. Hindi pwedeng kasama ng ama. Di ba? Kailangan ng mag-asawa ay magiging isa na. Ang pinag-isa ng Diyos ay hindi na pwedeng paghiwalay. So, inalis sila. Kaya po pala, this message of that na binigyan ng partner at na maging mag-asawa is lilisan. Hindi nakasama ng Diyos Ama sila. Is to teach them to stand by their own. Ganon din po dati, di ba? Ganon din po sa atin na pag nag-asawa tayo, need to mag-solo kasi isa na tayo. Amen? So, my will naman. So, God's will, yung binasa natin. And my will naman, represent your own personal desires, choices, and your goals and ambition. So that is your will. My will, pag hindi kasama ang Panginoon, kasi ang sabi doon sa Proverbs 3, verse 6, in all thy ways acknowledge Him, He will direct your path. So yung decision mo, the personal desire, ay kailangan natin maisama ang Panginoon. Kaya, yung will niya ay magiging will. For example po, si architect. O kukuha ako ng kurso. Matapos na ako. O Lord, ano kaya kukunin kong kurso? Engineer. Or architect. That is more on numbers, di ba? Architect, more on numbers, architecture. Okay. Hindi ka man magaling sa math. Paano mo kukunin yon? Lord, gusto ko. This is my will. Gusto ko yung the engineer or architecture. Hindi ka naman marunong sa math. Hindi ka naman you're not so smart about numbers. Tapos sasabihin mo, Lord, yan ang gusto ko. Wag naman po gano'n, walang magic. Pero pinag-aaralan. So, kung gusto mo yung gano'n, you need to acknowledge God. To bless you, mag-aaral ka, at lahat naman po, ay napapag-aralan. Amen? That is the will. Yung desire mo, yung goals mo, para kapagpalain, dun sa mga bata para pagpalain. Sa mga youth, and dun sa mga young adult. Kapag po kayo nagkatrabaho, di ba, pagka-graduate nyo, kasi po ako, ang will ko noon, pagka-graduate ko, my will and goal is to help my parents. Ang nangyari, hindi nangyari. Ang nangyari, kaiba. Kasi yung will ko, kaiba. Maghanap ng girlfriend. So yung nawala. Nawala dun sa path ng Panginoon. Kaya po nangyari? Yung certificate of graduation ko ay si Ate Salve. Umakyat po siya ng stage, buntis. Malaking tiyan. Pero nagpalakpakan po ang tao. O di ba po? Kasi kaiba. Ang sabi ng nanay ko, akala ko ba tutulungan mo muna kami bago ka mag-asawa? Yun po ang plano ko eh. Pero naiba. Kasi hindi kasama ang Panginoon. Kasi if we have fear, kung meron takot sa Diyos, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di ba? Yung magulang mo, at ang Ephesians 6, Deuteronomy, is it honor your father and your mother? Pag po ikaw ay masunurin sa Panginoon, sabi, honor your mother, honor your parents in the Lord. Pag po tayo ay masunurin, yan po ang unang command na may pangako. Na lalawig ang buhay mo, gaganda ang buhay mo. Di ba? Lalawig means elongated.
hahaba. Aabot ka sa pensyon. Pag ikaw ay hindi, alam mo na, 59, tigok. Hindi ka umabot sa filing. Alam niyo po, nakakatuwa. When I was 50, 55, nag-retired ako. Pumunta ako sa SSS, saka sa Pag-ibig. Gusto ko na pong mag-pension. Ilan taon ka na? 55. Come back at 60. O diba? Ang sama ng loob ko, ganun pala yun. So I've waited for 5 years to get 60. I'm 60. Yes. Amen. Lalawig ang buhay mo. O diba? At 55, kung saan-saan ako pumunta. After ng retirement, meron kang separation pay. So, meron kang pera. If I spend that in the nightclub or other, siguro wala na, tigok na. O diba? But, the Lord has a divine plan, ang sabi doon sa God's will, for us to follow. O, inilag ko ang aking panahon doon sa Panginoon. Alam niyo po ba, nung kararating ko lang sa barko, kararating ko lang dito after retirement, and I was on fire to know the Lord. Noong 7 days, ay meron akong join online group. Almost 7 days. Talaga meron akong group for Bible studies. Meron sa Amerika, dito. Talagang ang dami kong ina-attenan. Pag in-invite ako, nag-join ako. Why? I'm eager to know the Lord. Kasi yun ang gusto niya, yung know me, for I am God. At hindi tayo magkakaroon ng malawak or magandang pundasyon if we don't know the Lord. Kaya nga siya nag-iimbita sa atin to seek Him first. Time out po muna. Patalastas. Dahil po, ako'y minamala. Amen. So, next po. So, okay na po tayo sa God's will and my will. Next slides po. Sabi po ni Pastor Walter, meron siyang 300 slides. Ang sa akin po ay 299. Ito po ang ating verse na pag-aaral. Galatians 2:20, sabay-sabay po natin basahin. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ayan, kaya naging isa. Kaya ang pinamagatan natin ngayon is God's will, my will. Yan ang gusto mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Alam niyo po, sino nakakaalam ng daily life sharing? Amen. Doon sa mga bago po, ang daily life sharing po, yan po ang buhay na patotoo. That platform, na yan po ang nagpa-connect sa akin papunta dito sa Hub of Christ. Diba? I'm from Binangonan, Rizal. So napakalayo ko po. Para ako ay mag-church dito sa Paranaque. Pero because of my kumare, that is Sister Weng Mulera, she's not tiring of sending link. Na everyday po, meron ako dun sa aking messenger. Link. Ay ko, ano ba to? Hindi na nagsawa. So ngayon, wala naman akong ginagawa, napindot ko yung link. Yan po ang daily life sharing TV. Kaya po ako nandito sa inyo ngayon, it is because of the divine plan of the Lord.
Oh, di ba? Amen. Kaya po, join us in daily life sharing. Kasi po, yan ang mga buhay na patotoo na binago ng Diyos. Maraming po salamat sa buhay mo, Sister Weng Mulera, sa paggamit sa buhay mo. So for us, ang ating trabaho is to send link. Send ng send. Kahit ayaw nila, tadtarin mo siya araw-araw. One day, mapapagod yan. Magkakamali ng pindot. Di ba po, pagsasa messenger, oh, ano nangyari dito? Ay, wrong send. Oh, di ba? Wrong send. Kasi send ng send, tama naman ang pang-send, yun, napindot. So, wrong pindot. Ano po sa English nun? Wrong click? Okay. So, wag po tayo magsasawa to spread the good news of the Lord. Amen. So, dun po sa I have been crucified with Christ, these old ways of ours ay kasama na. Next slide po. Ito ay kasama na ipinakot ang Panginoon, yung all sins na we have, ito ay naipako na sa krus ng Kalbaryo. So don't let Satan infuse into your mind and to your heart na ikaw ay hindi kayang patawarin ng Panginoon. Ang gagawin sa inyo ng kaaway is, hindi ka pwedeng patawarin. Dahil, ano yung pinaka-worst? Karumaldumal ang kasalanan mo. Biro mong inagaw mo ang asawa ng may asawa. O diba? Napakasakit nun. But then, yung kapatawaran ng Panginoong Hesukristo ay walang katulad. Kaya sinasabi niya, my love is from east to west. Kaya sinasabing, pag ikaw ay nagkasala ng makapito, ay makapito mo rin, patawarin. Hallelujah. So, and I no longer live, but Christ lives in me. Nang tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, merong kakaibang ginawa ang Panginoon. Naramdaman niyo yun? Nang start na kayo ay itinaas ang kamay at sinabi mong, Lord, ikaw na po ang manguna. I'm tired. Alam niyo po, eto pa. Napakarami ko pong experience magsasawa kayo sa akin. When I start na lumapit sa Panginoon because I'm so tired. Kasi po, lagi na lang ako nahuhuli sa text ng aking asawa. Sino naman to? Bago na naman pangalan. So, tulilig na yun po yung aking But then, the Lord used my daughter. Nakita niyo po yung anak ko? Last January. So, para siyang nanay ko. Sabi ko, parang patay na nanay ko, matagal na. Pero pang naririnig ko, yun po ang aking anak. Walang tigil din ng bibig. So one time, sabi ko, pagod na ako, Lord. Ayoko na. And then, nung uuwi na po ako sa aming bahay, I'm opening the door ng gate. Biglang lumabas ang aking anak na mabait. Sabi niya, sino ka? Daddy mo ko. Wala akong daddy. Patay na ang daddy ko. Matagal na. So, that word that strike me. Sabi ko, no. Ako daddy mo. Hindi. Patay na daddy ko. 2 years ago. Ang tagal ko na pang wala sa bahay ng 2 years. Ito pa ang maganda dito. Umuwi ako. So, immigration. Tatatakan, di ba? Arrive. Nakalimutan kong itago yung passport ko. Etong matalinong asawa ko, looking, nakita, April 6. Dumating ako, April 2 weeks. Sabi niya,
Daddy, ang nakalagay dito, arrival April 6. Bakit ngayon April 20? And then nagkamali lang immigration. Yung pantatak, mali. Yung immigration, hindi sila marunong hindi nila tinitignan. Sabi, meron bang gano'n? Dapat ba sila magkamali? Meron. Palusot, di ba? Pero ng ibang bahay. Oh, may tanong. Tatanungin ko kayo. Doon po sa bakod, sa bahay, meron tumubong saging. Yung saging, bumunga. Humilig, lumampas sa bakod. Yung bunga, nasa kabilang bakod sa kapitbahay. Kanino po yun? Kapitbahay na. Pati saging, nasa kabilang bakod. Nandun po yung puno. Yung puno nandun. Yung bunga nasa kabila. Ang sabi po sa barangay, hati. Payag ba kayo nun? Yung asawa mo, hati kayo? Hatiin yan. Sabi ni Solomon, sabi ng babae doon sa yung sa wisdom ng babae, hatiin, sabi ni Solomon. Sabi ng tunay na nanay, no, sa kanya na lang. Kasi yun love, love. Oo, di ba? O, ito pa. Ito pa about Ate Salve. Ngayon, pagdating ko ng bahay, ang sabi ng anak ko sa kanya, pag dumating si Daddy, tignan mo, aasikasuhin mo yan. Ngayon, galit na galit ka. Pero pag kumatok ko yan, tignan mo, kinikilig ka pa. So, dumating ako. Pagdating ko, sabi ng anak ko sa akin, nagkukwento. Sinabi na nga. Pinaghain pa ako. Pinaghain ako. So, tuwan-tuwa siya kasi may pera ako. So, kailangan paghain niya ako. Maraming alak doon sa doon sa naka-display. Habang kumakain ako, pinagandaan niya ako. Pagkatapos, habang ako'y kumakain, nag-shot. Parang Johnny Walker ata tinira. Nakakailang shot na, siguro mga 3. Sabi niya sa akin, gusto kitang makausap. Sabi ko, ano yun? Masama loob ko sa iyo. Sabi ko, ba't masama loob mo sa akin? Basta, alam niyo po, hindi pa ako tapos, tutulog na ako. Ayaw kitang kausap kasi lasing ka. So yung mga nakakatuwa. But then, ito po yung mga pangyayari na the past na madumi, filthy, that it cannot define your future. Hallelujah. Even Moses, he said, the scripture said that he is a murderer. Even David, he is adulterer. He's a manipulator, pero kinalugdan ng Panginoon dahil sa kanilang pusong sumusunod. So no one can judge you today because only the Lord knows your future. Hallelujah. Ito po, religious context sa God's will, my will. Submitting to God's will means actively choosing to follow God's plan, even when it might differ from what you personally want to do. O, diba? Kahit ayaw mo, pero iyan ang plan. It will reveal. Pero alam niyo po, your decision have been totally honored by the Lord. Kasi sa sobrang kulit mo. Ang sabi ng nanay mo, huwag ka munang makikipag-date. Sapagkat kailangan mo munang matapos ng iyong pag-aaral. Sa sobrang kulit mo, sinagot mo ang nanliligaw sa iyo. At ang nangyari,
Numuwi kang dalawa na kayo. O, diba? Anong ginawa? My sister, the youngest sister, na sumunod sa akin, she's taking up dentistry. 1 more year, she will graduate. So sabi ng nanay ko, wag mo na mag-boyfriend. Nag-boyfriend, in short. Umuwi ng buntis. So sa galit ng magulang ko, hindi na siya pinag-aral. 4th year lang siya. So hindi na natuloy. 1 taon na lang, dentistry. So yan po yung mga pagsuway. There is consequences in every decision that we will make. But the Lord is honoring that. He respect. Kasi po ayaw ng Panginoon na tayo maging robot. So He really loves your decision. So ang nangyari po, itong aking kapatid nga to, dahil kapatid ko siya. Sabi ko, sister, go. Go to school, 1 more year, finish the course. At sa awa ng Diyos, siya po'y nakatapos. She became a dentist, and she passed the board, and she's a professional dentist na. Ngayon, she's now in Canada. So, talaga pong tulungan nyo ang inyong mga kapatid. Kung sino po ang nakakaluwag, tulungan nyo. Kasi may payback time. Pag nagtanim, may aanihin. So, ganyan. Kahit mukhang talo ka, magtanim ka. Kasi po, in later time, na wala ka ng trabaho, they will look back on you. Ganyan din sa Panginoon. Pag nagtanim, sabi ni Ate Mila, yung tithes, ATM. Ang tithes mo. O, di ba? May ATM na naman. Alam niyo po, ang tatalino dito sa church. Ang tithes mo, saan napunta? So, kailangan yan kasi you need to be faithful doon po sa ating pagbibigay. Hallelujah. Next slides po. So, ngayon, John 16:13, it says, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. Ito yung the Spirit of the Lord will guide you, will teach you, even though you don't know how to pray, He will teach you. Yan ang gawa ng Espiritu Santo. Kaya po, every time na tayo ay makikipagniig sa Panginoon, ask for the guidance of the Holy Spirit sapagkat siya ang ating helper. At ano pa? When the Lord, the Lord in Genesis 2:7, I think, is said, and the Lord breathed our nostril. And tayo ay nagkaroon ng buhay. So, iyan po ang Espiritu na nandyan sa atin. Dati, wala ka naman pakialam sa church or wala kang pakialam sa relasyon sa Panginoon. But when the time of your submitting of yourself to the Lord, the Holy Spirit quickened. Nabuhay yung Espiritong nasa iyo. Sapagkat tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Kaya yung Spirit ng Panginoon ay nabuhay muli. Ang sabi niya, He will guide you into all truth. Ano yung truth? Ang Panginoong Hesus, the truth, the life, the way. And no one comes to the Father except by Him. So, yan ang banal na Espiritu na handang tumulong anytime na tayo ay tatawag. O, eto pa. Ang sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will answer you,
and I will show you the wondrous and marvelous things that you know nothing about. So sa pagtawag pa lang, ang banal na Espiritu will help you to communicate na kahit hindi pa tayo marunong manalangin. Ang dating panalangin natin, kakaiba. Set up hanggang 5, istasyon. So sa istasyon na yon, paulit-ulit. Pero nung ikaw ay lumapit sa ating Panginoong Jesus, so, He said, I will answer you. Magpapakilala siya sa iyo, ang banal na Espiritu. Amen? Amen. So next slide po. Ito, ang mabigat dito, yung self-will. Sa James 14:13-15 po, ang sabi po dito is, go to now, ye that say today or tomorrow, we will go in such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Sige po, tapusin natin. Next po. Hanggang 15. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeared for a little time and then vanish away. For that you ought to say, if the Lord's will, and we shall live and do this and do that. Ito po yung self-will na nangunguna sa atin, kadalasan. Even tayo ay nasa church na, sa congregation. Talagang ang lakas po ng kabig ng ating self-will. Meron kang schedule sa kape at pandasal. You are in the on a day assignment. At sasabihin mo bigla sa akin, meron po pala akong appointment. O diba? Yung self-will mo, yung pala, pupunta ka lang kung saan. Akala mo ba, hindi ko alam yon? Alam ng Diyos yun. Sinunod-sunod mo pa. Merong naka-assignment ka dun sa ating daily life sharing. So, hindi po ako pwede. Pupunta po akong hospital. Pwede namang i-reschedule. Alam niyo po ba, that actions of ours, yung active participation, nakikita po ng ating mga church leader. Kitang-kita po nila, Pastora. Don't blame Pastora May. Sorry po. So nakikita po ito yung actively participation. Kaya po, ang kailangan po natin is just to obey the will of God. Kung gusto niyo po lumago, matuto, hindi po tayo pagiwang-giwang. We need to have one path, one focus. Kailangan po natin ng itong James 4:13, 13-15. At yung mga planong yan ay dapat natin na isang guni sa Panginoon. Kasi po bukas, we don't know our life. Kung aabot pa tayo ng 60, kahit makuha man lang natin yung lump sum, ma-enjoy naman natin yon. Baka mamaya, di na umabot kahit filing. So, kailangan po natin ang totally dependent sa Panginoon. Diba? Gagawin natin to. Sinumangguni ka ba sa Panginoon? So, kailangan natin is to acknowledge the Lord. Yan ang self-will. Napakabigat po ng self-will. Bago natin ito madisiplina. Talagang maglalaban-laban ang puti sa dekolor. Bago natin makita ang kahalagahan ng obedience. So, sasabihin natin, punta tayong Boracay. Maganda doon. Itong date na to. May gawain yun. Naku, conflict. Hindi, basta lumipad tayo. Magpaalam tayo pag nandun na tayo. Pastora, papaalam po ako. Hindi po ako pwede. Ba't nasa ka ba? Nasa Boracay na po.
Ano sabi? Ba't nagpaalam ka pa? So, ganun po. We need to have respect dun sa ministry na inilagak sa iyo. Hindi po pwedeng maiiwan ang ministry. Alam niyo po, no, all my friends, alam niyo po, sa old ways ko, napakarami kong kaibigan, lalo na dyan sa Pasig, sa Rosario, Pasig. Diyan po ako lumaki. So, nag-abroad ako, siyempre, sikat ako doon. Siyempre, pag dumating ako, alak. So, ngayon, when I know the Lord, nung I give my life to the Lord, sabi ko, enough is enough. Kahit anong tawag nila, hindi po ako pumupunta. Ang sabi ko sa kanila, if you want to see me, come at my house. Dito tayo magkita. Kasi nagkaroon na ako ng apo. So, nag-aalaga na lang ako ng apo. So, ito yung mga inaalisin ng Panginoon sa buhay natin. Itong mga old friends, at ang old friends na yan ay papalitan ng new friends. One slides po. So, ito yung bago na tayo. Ito yung self-will. Ni 2 Samuel. Sige, dito muna tayo. Ito pong 2 Samuel na to, ang sabi po sa verse 10, now therefore the sword shall never depart from thine house, because you hast despised me and hast taken the wife of Uriah, the Hittite, to be thy wife. Kilala niyo po kung sino yan? Hindi. Kung sino yung pinatutungkalan? David. Amen. Sa next slide po, para makita natin yung storya. 11. This said, the Lord, behold, I will raise up evil against thee out of thine own house, and I will take thy wives in the sight of the sun. For thou did it secretly, but I will do this before all Israel and before the sun. So ito pong self-will na to, nangyari po sa panahon ni David, when David is at rest, at siya ay pumunta dun sa tuktok ng kanyang tore ng palasyo. At nakita niya, merong babaeng naliligo. Maganda. Kilala niyo po sino? Bathsheba, ang nanay ni Solomon. This is now the danger. Who you are in Christ when you're alone. Tanungin niyo po sarili niyo. Sino ka kay Kristo pag ikaw ay nag-iisa na? You will make your own decisions. Wala naman nakakakita eh. Pwede na. Awag tayo dito. Malapit sa Paranaque eh. Doon tayo sa Quezon Ave. Walang ka-churchmate doon. Malayo yun eh. Nagkita kayo. So who you are in Christ. Kahit nasa bahay ka eh. So tingnan nyo si David, nag-iisa siya. He is at rest. At nakita niya sa Bathsheba, naliligo, maganda. Anong ginawa niya? He manipulate everything. Put Uriah into the frontliner. Doon sa labanan. Of course, nung panahon na yon, di ba? Nung panahon ng medieval time. Siyempre, frontliner. Pana yun eh. Nasa unahan, si Uriah. So doon sa pana, una pa lang, tepok na. Walang taguan eh. Pana ka ng pana, so byuda na. So David is a manipulator. He is adulterer. So ayan, kaya sinabi ng Panginoon, I will raise up evil into thine house. Akala niya, hindi nakikita ng Panginoon ang ginawa niya. Ganon din tayo. Akala natin, pag nag-iisa tayo, at tayo'y gumagawa ng mga kabalbalan, akala natin hindi nakikinig at nakikita ng Panginoon. You cannot cheat
You cannot cheat the Lord. He is an omnipotent God. He is an omniscient God. Kaya dapat makilala natin kung sino ang Diyos. He is able, capable, and there's no wrong address for consequences. So ano nangyari kay David? At once, nagpunta si Nathan. Ang sabi niya, alam mo, mayroong isang mayaman. Kinuha yung tupa, nag-iisang tupa, ng mahirap. Kinuha pa niya, biruin mo, nag-iisa na nga. Ang yaman-yaman niya. Ang sabi ni David, galit na galit. Kailangan niya, bagbayaran niya ng doble. At kailangan niya mamatay. Ano sabi ni Nathan? Ikaw yun eh. O diba? Parang tayo ganun din, patay mali siya. Alam mo ba, Pastor Sam? Alam mo ba? Mali nga yung ginawa nun. Hindi mo alam, ganun din ginawa mo eh. So we need to be careful in having a relationship with God. God's will, my will na nga. Pero tayo, nagpapagewang. We walk to the left, we walk to the right. Kasi wala nakakakita. Next slides po. So all these consequences na ginawa kay David, namatay ang anak. Di ba? And then problem comes in the house. Kinuha ang kanyang asawa ng kanyang mga anak. And everything will be under the sun. Sabi niya, you do it secretly, I will do it blotted out. Alam ng lahat. See, despising God. You cannot separate two. God's word, God and word expresses who He is. Reject the word, you reject Him. Sa kailangan po, ang lahat ng nababasa natin, lahat ng nakatala sa Biblia, ay hindi mo pwedeng hindi paniniwalaan. It is because of that is the Word of God. Hallelujah. Next slides po. So Luke 6:46 said, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Diba? After natin gumawa ng kasalanan, and then, sabi na, Lord, mali yung ginawa ko. Alam mo, mali. Nagmamaang-maamang ka ma. At sasabihin mong, Lord, magkamali yata ako. Mali talaga yun. Ito, ganito nangyari. Doon po sa barko is, you can do everything. Doon po. Napakaganda ng barko. It seems to look like a palace. Everything are there. So yung pong alak, pagkain, package po yun, sama babae. So lahat, everything you will do. Ang sabi ko po, dun sa isang babae na crush ko, bagong dating sa barko. Sabi ko, dun sa kaibigan ko, akin yun. Yung matangkad, yung mahaba buhok. Hindi naman po blue eyes. Pilipina. Binibining Pilipinas. Yung binibining Pilipinas candidate. May asawa na raw yun. May asawa na yun? Di lumapit po ako. Sabi ko, ano pangalan mo? Ganito. Alam mo, parang iba yung tibok ng puso ko na makita kita. May asawa na ako noon, 2 na anak ko noon, ha? So ngayon, ang sabi niya, may asawa na ako. Sabi ng babae. Ang sabi ko, huwag kang mag-alala. Parehas lang tayo. At ang sabi ko doon sa kaibigan ko, sasagot yan within 2 months. So I court her. Nag-jet ski kami. I invite in dinner. So, di ba? Biro mo mag-jet ski ka, doon pa sa Cozumel, Mexico. O, di ba? Pagdaong namin,
O sino naman hindi oo? Libre na, meron ko pang gwapong boyfriend. Oo. So, oo, sa makatwid. O, ayan, ang napala. Isang anak na sakit ng ulo, na buntis. Oh, there is consequences dun sa mga maling gawang hindi ayon sa Panginoon. Akala natin we're enjoying. We're enjoying at the moment. Hindi yan yung at the moment ni Ate Mila. At the moment, we're enjoying. So, sins are compared to credit card. Enjoy now, pay later. So, yan ang sin. Kaya sinasabi ng Panginoon, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Next slides po. So, yeah, alamin natin ang difference between God's will and my will. One more po. So, God's will is start out hard and get easy. Ano po ibig sabihin? No? Ito example in Matthew 26:39. Father, if you're willing, please take this cup of suffering away from me, yet I want your will to be done, not mine. The time of Jesus is very hard nung siya ipapako. Alam niya yan eh. Alam na niya na maipapako siya. And it's very hard yung mga papahirap sa kanya. Bakit? Kasi ipapako, napakahirap nun. Kaya sabi niya, Father, alisin mo na to. Yung suffering ko. So, for God's will, start out hard and get easy. So alam niya, when He was crucified, alam niya He will be in the right hand of the Father and reign forever. It will become easy. Hallelujah. Nang sumunod po, mga characters ng Bible na ginamit, napakahirap niyan. Si Moses, napakahirap yun. Yung harapin mo ang pero. But when he start obeying, it become easy. Sa pagsunod yan eh. Yung mindset. Next po. Yung my will start out easy and gets hard and harder. When Saul, the first king of Israel, he was chosen to be the first king, siya'y pinili ng tao, hindi ang Panginoon. So then, first, the Lord had been with him, at siya'y ginabayan. So ngayon, ang nangyari, he reigned. And nagtagumpay siya sa lahat ng battle. But then, yung pagsunod ay nawala. Disobedience come. Lalo na dun sa, when he's battling dun sa Amalekites, I think, at the place called Gilgal, there's about 30,000 na kaaway. At sila ay kukonti lang. So ang nangyari doon, ang instruction ni Samuel is, wait for me. Pero ang nangyari, dahil andyan na, that pressures, yung pressure sa ating buhay. Ganon din na nangyayari. Yung pressure na dumating sa atin, and then we turn out, nakalimutan na natin ang ating relasyon sa Panginoon. Ikaw na ay bumalik sa dati mong gawa. Nangyayari po yan. Even though we take about years and years and years as a Christian, bumabalik because of pressure. So ito ang nangyari kay Saul. Andiyan nakaaway, 30,000, nakapaligid. At ang sabi niya, wala pa si Propeta Samuel. Alam mo ginawa niya? Ako na yung tupa, ako na mag-offering. And on that time, he cannot offer the burnt offering because that one is entitled to the prophet. So ito'y kasalanan. And that is a testing lang naman. Testing ng Panginoon para sa kanya. Where is your heart? Will you trust me even pressure time?
Kaya sinasabi po ng Proverbs 31:21, disaster pursues sinners, but the righteous are delivered. So inalis si Saul. Ang sino pumalit? David. So talaga pong hindi naliligaw ang consequences. Kilala ka ng Lazada kung saan ka. Hindi yan mapupunta sa iba. In-order mo yan eh. So, ganun din yan. Amen. So, next slide po. Amen. Natatawa tuloy ako sa sarili ko. So, God's will po in the Greek word that is bulema means will, purpose, plan, or intentions. Ano po ang intention ng Panginoon? Is to be with Him. Sa pag-alis ni Eva at Adan, and then it goes on, and then, pagdating ng Panginoong Jesucristo, that's the plan B. For John 3:16. In John 3:16, it said, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believe. O yan ang purpose. Whosoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. Kung sino maniwala, yan ang intention ng Panginoon. Kasi sinasabi, the Lord respect your decision. Whosoever believe. Kung sino lang ang maniwala, ayan ang katanungan eh. Pastor, mayroon po bang hindi maliligtas? Christian lang po ba ang maliligtas? Oo naman. Paano po yung iba? Yung mga Buddhist, yung mga ganito, yung mga ganyan. Eh, ano ba sabi ng Biblia? Kung sino lang ang maniwala. Pag di ka naniwala, that's it. Yun ang nakasulat eh. Yan ang paniniwalaan kung ano ang nakasulat. Walang compromising here. Next slide po. Ayan. Isa pa po. So, Christians live by faith in Jesus Christ. Every day, trusting in Him for wisdom, strength, joy, and sustenance. This is about your faith in Him. Pag nakilala mo siya, we know, trusting every day, yung provisions lalo na. Ngayon, mahirap ka. Ngayon, zero ka. Bukas, pag nanampalataya ka, and you will trust Him, His provisions. Kaya sinasabing, wala akong nakita, as David said, na nagsisilbi sa Panginoon, na pinabayaan. The Lord will provide. Kami po mag-asawa, felt zero fund sa aming pagsisilbi papunta dito sa Parañaque because from Binangonan Rizal to here, it needs money. 500 pesos, balikan. Papunta pa lang dito. Kakain ka pa. Sabi ko sa asawa ko, magkano pera mo? 600. Paano tayo makapunta ron? Panggas, di 100 na lang. Pag naplatan tayo, paano? Iwan ang kotse. Maglalakad tayo. But then we go on. Hindi po halatang walang pera. Hindi halatang walang pera kasi nakakotse. Mabuti na lang po. Andiyan po si Ate Sally. Napapakain po kami. Andiyan po si Brother Chris Adan. Alam niya, brother, kakain tayo. Wala akong pera. Ako nasagot. Lord, thank you. O, diba? Yung go on lang ng go on. Minsan po hindi ako naka-attend, Sunday. Ang sabi ni Pastor May, nasaan ka? Panay ang comment mo. Ba't di ka makita? Sa bahay po. Ba't ka nandyan? Wala nga pong pamasahe. Sabi ko, pupuntahan kita. Sandali lang. Alam mo, after, nandun na sa bahay si Pastora May. Wala ka pa talagang pera? Wala nga po.
Ubos po, ubos. Kaya po hindi kami makaalis. So this is yung kailangan po sa relasyon natin, mag-aminan. Aaminin mo na huwag ka pong magmamayabang. It's because it doesn't help. Pero pag ikaw ay naging magpakatotoo ka, the Lord will provide. So, we go on and we go on. Until now, medyo wala po, pero nakatikim kami ng something nung dumating yung anak ko. At ngayon po, the Lord now is restoring of what you're lost. What you lost. Darating na po ang Amerika. Natapos na po kami ng biometrics, natapos na po kami ng medical. Now, as interview for March 3. At yan po ang iniintay namin. And the journey, the level ng aming buhay sa pananampalataya kay Kristo. So, samahan po kami ng Diyos sa Amerika. Hub of Christ, LA! Ayan. Amen. Hallelujah. Next slides po. Anong oras na? New life, 2 Corinthians 5:17. Therefore, anyone be in Christ, he is a new creature. All things are past. Behold, all things are become new. Amen. Just a total surrender po. Pag sinabi niyo po, Lord, ikaw na po ang manguna sa buhay namin. Yung old friends, papalitan po ng new friends. At kayo po yun. Yung buhay mo na luma, ngayon bago. Ikaw ay nasa kape at pandasal na. Bago yun. Dati nagbibinggo ka lang. Letter B. Unahat. O ganoon dati, di ba? O pusoy dos. Dati ganun ang buhay mo, pero ngayon, new life. Nandun ka na ngayon sa City Hall. O nangangaral ka na. Iba na yung place of assignment mo. Bago na. Dati ikaw, youth. Ngayon, gayot. So, umiidad tayo. Maturity comes. Dati kang babaero. Ngayon, hindi na. Ikaw ngayon ay manggagawa na ng Diyos. Hallelujah. So, binabago. New life. Huwag kang matakot. Iwanan mo yan. Mga tao sa paligid mo na yan ang humihila sa iyo upang hindi ka makalakad patungo kay Kristo. Aalisin niyo yan. Si kumare, lilibre kita. Saan? Doon tayo. Wala na yun. O diba, doon sa patay. Saan patay? Patay sinde. Oh, wala na po yun. So, papalitan niya po dito. Dito, puro liwanag. Puro maliwanag. Walang patay. So, yan ang new life with Christ. Kakaiba na. Amen po. Next slides po. Sabihin niyo po kung oras na. Amen. 3. Crucified with Christ. Christians are crucified mystically with Christ. Ano po yung mystically? There is power in it. Unexplained. Now when the Lord Jesus Christ has been crucified, nakasama niya na tayo, binago ng Diyos at pinalitan ng pusong laman. Yung puso natin ay naging masunurin na. And when the Lord Jesus Christ has been crucified, all are been forgiven, washed away. At ito po ang sabi, tetelestai, meaning it is finished or it is completed. Tandaan niyo po yun. You are being paid by the precious blood of the Lamb. Wala na. Ang Diyos Ama ay nakatingin sa kay Kristo, hindi ikaw, hindi yung kasalanan mo. You are totally washed. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung Isaiah 1:18, white as a snow. Wala nang hindi na tinitignan ng Ama kung ano ang nagawa mong kasalanan. So, ang sabi po, in business world means debt paid in full. Pag nangutang ka sa bangko, sabihin sa iyo sa bangko,
your debt are been paid in full. Finish. Burado na yung utang mo. In judicial context of court, ang sabi po doon ay fully served. Tapos na rin yun. Wala na. Malinis na pangalan mo. And in military context, battle won. You're triumphant. You're victorious. Yan ang Panginoon. Kaya sinasabi, we are conqueror. The battle is done. Tinapos na po ng ating Panginoon. And all we need is to obey. Hallelujah. Siguro po, hindi na natin tapusin to. Pumula na yung ano. Hallelujah. Yan po doon sa huli. Slides para tayo po ay matapos. Amen. So now, ito po yung application natin. Conclusion. Ang sabi po sa Romans 12:1-2, therefore I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, and this is your true and proper worship. And be not conformed to this world, but yet transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Umayon sa kagustuhan ng Panginoon. To be aligned of your wants, to be aligned of your goals, your ambitions. We need to acknowledge God. Andito na po tayo, nakilala na ang Panginoon. Huwag nang tumalikod. Because in Christ, there is a bright future. Yan ang sabi niya sa John 10:10. That I come so that you may have life and life that is abundance. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito na iniheneg mo ang iyong salita. Panginoon, naway ito'y tumimo sa bawat puso, Panginoon, na nakakarinig. Lord, gumalaw ka. Let your Holy Spirit dwell, O Lord, sa bawat isa. Salamat sa iyong gabay. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat for everything you done. Let your will be our will in the name of Jesus. Hallelujah. Ngayon po, mga kapatid, kung sino po ang gustong makilala pa ang Panginoon, maalay ng puso, ibigay ang kanilang strength para sa Panginoon, para sa pagsisilbi, or renewing of relationship to the Lord, kayo po ay ipapanalangin namin. Pwede po kayong lumapit so that we can pray for you. Recommitment para sa ating Panginoon. Sige po, lapit lang po, wag mahiya. We will pray for you. Ito pong paglapit nyo ay isang kababaang loob, surrendering yourself, submission, submitting your own self para sa Panginoon. Huwag po kayong mahiya. Hindi po natin kakayanin ang paglakad
Sa mundong ito, kailangan po natin ng Panginoon. Come. The Lord said, come. The Lord is inviting you now. He said, come. Come, let us reason together. Kahit na anuman ang iyong kasalanan, siya ay handa upang linisin ka. Upang bigyan ka ng panibagong bukas. Upang bigyan ka ng panibagong bukas na kaaya-aya. Tinatawagan po natin lahat ng pastoran to pray for our brethren na nandito. Hallelujah. Yes, Lord, ika'y tapat na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Oh, yes, God. Oh, hallelujah. Jesus. Nakipag-isa kay Kristo, ano po, sabi nga po ni Pastor Sam, tunay ka na hindi na yung dating buhay natin, hindi na tayo yung dati, ano po, kundi isang binagong Rizal po na nakaharap ko ngayon, isang bagong kasamahan ko ngayon na nanonood sa ating programa, sa ating Sunday service, ano po. Binago po, madali pong mailarawan, maihalim tulad sa isang driver, sa isang chauffeur, ano po. Yung driver po, si Lord, siya na po ang may hawak ng manibela, ng wheel, ano po. Siya po ang magdadala sa atin kung saan niya gusto. Hindi po yung pagka gusto natin tayo magmaneho, paupuin natin siya sa tabi na lang natin o sa likuran. Isang buhay po na binago, yung pong kalooban niya at kagustuhan po niya nasa sa atin na po. Ano po? At tunay nga na salamat sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos na patuloy na tinatanggap natin na siyang nagpapabago sa atin sa araw-araw. Na tunay nga na sa ating pananampalataya sa isang Diyos na buhay na nasa sa atin din naman sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na patuloy na nagagabay sa buhay natin. Nagpapalago na ating pananampalataya at patuloy na nagiging nagbubuo sa atin. Nagpapalinaw, naglilinis, at patuloy na nagpapabago. It's not my will, but yours, O Father. Sa buhay natin, hindi na po ang sa atin, kundi ang sa Diyos. Purihin po ang Diyos. Kaya niyo po magbasa muna po ako ng mga ilang kapatiran natin na patuloy na nakatunghay sa ating programa through Zoom. Ano po? Ayan po ang ating mahal na Pastora, Pastora Maydo, Pastora May. Ano po? At tuloy nga na magandang umaga po. Mga Pastora, kay Nanay Corazon, na nanonood din po. Salamat po. Kahit po yung mga ilang kasamahan natin na nandito ngayon ay nakatunghay din sa atin. Si Joshua, Kalinasan, Brother Haro,
po natin, ito po yung buhay na binago natin. Nakita po natin na ang pagkakaisa natin, pagiging isa natin with the Lord sa ating pagmamahal, pagsuporta sa mga gawain ito. Tuloy nga po na bayaan niyo po na samahan niyo po ako magmula sa inyong kinaupuan, tayo po manalangin. O Amang Diyos, salamat po sa buhay ko na ito na sinuko ko sa iyo, na pinagkaisa ko sa iyo. Hindi na po ang sarili-sarili namin kagustuhan, kalooban, o wala nang maging buwa ang mga dating pagkatao namin. Kung paano mo kami nilinis na yung banal na dugo, kung paano mo po kami inabot, ginawa pagiging pagkakaisa namin sa iyo nung ikaw ay napako sa krus. Bayaan niyo po sa araw-araw ng buhay namin ang iyong aral at pangaral, ang patuloy na magbigay sa amin ng isang bagong buhay sa piling. Panginoon, salamat sa pangyarihan ng iyong salita. Salamat po sa kanya-kanyang revelasyong natanggap sa mensahe mula kay Pastor Samuel Pang. Salamat po sa banal na Espiritu na tunay na through Him yung faith namin ang patuloy na pinalalakas, pinalalago mo na nagiging instrumento sa pagiging bago namin, pagiging kaisa namin sa iyo, Pata. Salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. At tunay nga po ang kaliwanagan ng iyong salita, ng pagsunod namin sa iyo, pagkilala namin sa iyo, na hindi lang sa aming kalooban, kundi ang sa iyo ang mangyayari sa amin. At ang iyong kalooban ay ang aming magiging kalooban. Your will is my will, O Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Magkano kayo? Tunay nga po na patuloy po tayong tumutok, patuloy tayong sumubaybay sa ating programa. At tunay nga po, pagpapala po para sa ating lahat. Salamat po sa susunod pong service. Next Sunday. Bye-bye. Okay po. Okay po. Okay na po. Okay po. Thank you. Thank you so much po. Pahaba ba? Okay lang. The name of Jesus, out in Jesus' name. Ano mang kasakitan, in the name of Jesus. You're the great healer. You're the great physician. You're the God of miracle. Oh, hallelujah. In the name of Jesus, Holy Spirit, dwell in our heart. Lord, sa kanyang pamilya, buong angkan. In the name of Jesus, iyakapin mo sila ng pagmamahal mo. Shield them and protect them, O Lord, from the works of the enemy.